niyo na po ba ang sa tuwin ay inaalay ng ating Panginoon ang kanyang hain? Nasasarapan na po ba kayo? Amen. Salamat sa Ama. Katotohanan po, sa una, hindi pa natin nalalasahan ito. Subalit sa patuloy at patuloy na pagtikim natin sa kanyang hain, ito ay atin ang nananamnam, nalalasahan hanggang sa tayo ay masarapan. Tulad po sa araw na ito, minimithi po natin na ang hain ito ay ating makamtan. Amen po ba? Para po sa araw na ito, paano nyo nga po ba masasabi na nalalasahan na ninyo ang hain na sa tuwin ay inaalay ng ating Panginoon sa dakong ito? Paano nyo nga po ba masasabi na tayo ay nabubusog na sa kanyang hain sa araw-araw na pagtungo natin sa dakong ito? Sa kabusugan na ating nakakamtan, ano po ba ang ating napapala? Ano po ba ang ating kapakinabangan sa araw-araw na pagtungo natin sa dakong ito sa pagmimithi na tayo ay mabusog sa kanyang hain? Nakikinabang na po ba kayo? Amen! Amen po talaga dahil hindi nyo po sa tuwin ay mimitiin na makatungo sa dakong ito. Subalit sa tuwin na nga po'y tinuturan, kayo ay naririto ng hindi sa ganang sarili nyo, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na kayo ay naakay sa dakong ito. At mapalad tayo mga kapatid ko sa araw na ito na tayo ay naririto sapagkat patotoo lamang na ang banal na Espiritu ang nagahari sa atin, sa ating mga katauhan. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay mapapalad sa araw na ito. Mga kapatid, sino po ba ang nais mag-volunteer upang ibahagi ang kapakinabangan na kanyang nakakamtan sa tuwin ay hain na ating nakakamtan sa dakong ito? May nais po bang mag-volunteer sa inyo upang ihayag kung paano nga ba kumilos ang ating Panginoon sa inyong buhay? Kung wala po, may nais po akong tawagin na isang kapatid upang ihayag niya ang kadakilaan ng ating Panginoon kung paano kumilos siya sa Kanya. Nais ko pong tawagan ang kapatid na, hindi ko po alam ang pangalan. Si kapatid na Gregorio po. Papurit pasasalamat po sa Ama. Ganon din po sa mahal na Apo. Ako po ay nagpapasalamat din sa mga alagad, nung di po sa inyo, sa mga kaps, sa kabaitan po nyo. Kung di po siguro sa inyo, baka nalagmok na ako sa karamdaman. Sa bigay niyong payo sa akin, sa mga choir, na hindi po sila nagsawang nagbigay ng misay at payo. Nung ako po'y nasa ganong sitwasyon, karamdaman. Salamat po, mahal na po, sa mga binigay niyong misay sa akin. Tinandaan ko po lahat yun. Talaga po dati po, hindi ako nagsisimba. Pagka po galing ako kumain sa gabi, matutulog na lang po ako. Hindi po ako nakikinig sa mga salita ng Ama. Subalit nung mapunta po ako sa dako nito, talaga pong lahat ng nagdasal. Talaga pong napakabait na mahal na po. Dahil sa kanya po, naibsal lahat ang aking puso at isipan na para mapunta sa mahal na Ama, yung mapalapit sa Kanya. Ngayon po, lahat ng aking pot sa mga dati po, bagya lang na yung
nagagalit na ako sa aking kapwa. Ngayon, nawala na yun, yung pagtatanim ng galit. Yun. Inalis ko na po sa aking, sabi na po ng mahal na po, gusto mong gumaling, linisin mo yung sarili mo para makamtan mo yung kinakamtan ng kagalingan. Kaya po, lahat po, niniinis ko na sa aking isipan na pati karamdaman ko, hindi ko na po iniisip. Bahala na ang Panginoon ka ako kung anong nararapat sa akin. Sabi po ng mga po, pagka inisip mo yung karamdaman mo, lalo kang malulumbok sa karamdaman, lalo kang manghihina. Kaya po lahat, pinasa Diyos ko na po na talagang papurit pa sa salamat po sa Ama na binigyan niya ako ng kagalingan. Kaya po, hanggat ako'y binibigyan ng lakas, hindi po ako magsasawang magpupunta rito. Bagamat hindi ko po maipapangakong makukumpleto ko yung 6 na araw, pero hanggat ako po ay malakas, binibigyan ako ng lakas ng Ama. Hindi po ako magsasawang pupunta rito. Dito ko po nakita, dito po naibsan ang mahal na Ama, dito po ako pinagaling, dito po ako puso, isipan, lahat dito ko po nakita nung punta ko po ako sa dambanang ito. Maraming salamat po talaga sa mga alagad at caps, sa mga wires, lalong-lalo sa mahal na po. Talaga pong naibsan ng aking puso't isipan. Maraming salamat po. Kaya po, sobrang galang po na. Hindi ko na po alam ang aking sasabihin. Ako po, nagpapasalamat na lang po ako. Salamat sa iyo, mahal na kapatid ko. Sino po ba ang nakakita sa kanya noong mga unang araw niya rito? Ang laki na po ng pinagbago. Kung di niyo po siya nakita noon, masasabi niyo po ba na ang balat niya noon ay punong-puno ng sugat mula ulo hanggang sa paa niya po. Halos sa babakbak po hanggang pati po yung ulo niya. Subalit sa kadakilaan ng Ama, sa pagtitiwala at pananalig niya, sa pagtanggap niya, kagalingan ay kanyang nakamtan. At hindi lamang po yun. Siya po ay naakay sa dakong ito nang dahil sa kanyang karamdaman. Yun po ang minimiti niya, yung kanyang kagalingan. Subalit, hindi lamang po yun ang ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Higit pa ang ipinagkaloob sa kanya, hindi lamang kagalingan ng kanyang karamdaman na pisikal, kundi ang kanyang kaloob-looban. Kaya nga po niya nakamtan ang kanyang kagalingan. Kaya mga kapatid, naway maging inspirasyon sa inyo ang kapatid nating ito. Kung nakita lamang po ninyo siya noong mga unang araw dito. Pero ngayon po, tingnan nyo na po, makinis na siya. Kaya anuhin nyo po yung mga karamdaman nyo kumpara sa naging karanasan niya at karamdaman niya. Kaya nga mahal ng kapatid ko, salamat sa iyo. At tulad nga ng tinuran mo, sa kabila ng nakamtan mo ng kagalingan mo, nawa nga, ipatuloy pa rin ang pagtungo mo sa dakong ito. Huwag mong kalilimutan kung sino nagbigay ng kagalingan sa iyo. Hindi lamang ng iyong karamdamang pisikal, higit ng inyong kaluluwa. Kaya mapalad ka. Kaya mga kapatid, mapalad po ang tumatanggap, nagtitiwalang matapat. Tuwirang kagalakan ng inyong makakamtan. Hindi lamang kagalingan na pang pisikal ang ibibigay sa inyo. Nakaramihan naman po sa atin ay yun ang minimiti, kaya tayo ay naririto. Amen po ba? Subalit unahin po ninyo, pagalingin ang kalooban ninyo bago ang panlabas ninyo. Amen po ba? Amen. At kayo rin naman po ang makikinabang. Tignan niyo po siya. Di po ba? Yung mga ugaling hindi mainam sa kanya, unti-unti ay nabago niya. Kaya nga po ay kagalingan ay kanyang nakamtan. At nawa tayong lahat ay ganon. Ganon din ang makamtan sa dakong ito. Meron po bang gustong bahagi? Salamat mahal na kapatid ko. Inaanyayahan ko po ang kapatid na Caps Tataamang upang magbahagi sa inyo. Magandang umaga po muli sa
yung mga kapatid. Kanina po sinabi na po ng kapatid natin na sino raw ho ba yung gustong magboluntaryo na mag-share. Gustong-gusto ko na po sana pero nadadayag po ako ng hiya. Dahil po kasi birthday ko ngayon. Nahihiya po ako dahil po hindi po ako makapangumpida dahil wala po akong handa. Pero po sa 60, 58 po ako ngayon sa 60 raw po, sabi nung anak kong lalaki, sa pagpapatay daw po niya ako ng baboy. Kaya po, kumbidado ko na yun kayo sa 60 ko. Alam niyo po, salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, kaya po hindi ko makakuha na hindi ako tumbayo. Nahiya po ako sa tao, pwede akong mahiya. Pero sa Diyos hindi ko po maatim na hindi ako pasalamat sa Kanya. Mula po nung ako'y nasakit, na mga stroke, 2 taon na po yung muling pinahiram sa aking birthday. Kaya po, hindi po ako nakatiis, nagtaas po ako ng kamay uli. Salamat po muli sa inyo at sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ikalawang birthday muli na pinagkalaw po sa akin. Sana po Panginoon ay bigyan pa po ako ng maraming birthday para po makapaglingkod ako sa inyo. Nang tapat sa aking puso. Mga kapatid, sa totoo po talaga, noon gusto ko pang maghanap buhay. Siguro po isang alapang kalating taon na pinapanalangin ko sa ating Panginoon na ako tuluyan na niyang pagalingin at para makapagmaneho pa ako muli. Hiniling ko po sa Panginoon noong nakaraang December, January na ako po pagalingin na para po ako makapagmaneho na muli. Makatulong pa ako sa aking pamilya dahil ako naman po bata pa. Nangihingi po ako sa Kanya ng araw na paglilingkod ko sa Kanya. Ang duty ko po rito Huwebes. Biyernes po dati pero pinagpalit ko po ng Huwebes dahil po meron kaming El Shaddai ng Huwebes ng gabi. Kaya po kung ako sakali po at ako ibibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na makapag-drive uli, talaga pong hingin ko kay Boss Boy Bailon na yung Huwebes ibigay na sa akin day off para po ako maka-attend dito at sa El Shaddai. Pero hindi po pinagkaloob ng Panginoon Diyos, kaya po andito pa ako. Yung po pala, ang gusto ng Panginoon Diyos, yung natitira ko pong buhay na ipinahiram niya, yung po paglingkod ko na lang sa Kanya. Kaya po, mga alagad, pakasama ko pong kap, sa lahat po kayo, tulungan niyo po akong, yung minimiti ko magampanan ko ng galing sa aking puso. At tsaka po, alam niyo po, sabi ko nga po sa bayo ko na kung paano gagawin ko para ako'y tuluyan ng makapaglingkod sa Panginoon na walang hadlang. Sabi ko nga po sa Kanya, kumbaga sa mesa, sa naninigarilyo, pinagbawal po ng doktor sa akin yung paninigarilyo, kaya ano po ang dapat kong gawin? Iwasan po yung paninigarilyo para po tuluyan ko lang hindi ako makapanigarilyo dahil yun ang pinagbabawal ng doktor. Ngayon po, alam niyo po, yung pong pinagmaneuhan ko na 18 taon na si Engineer Boy Bailon, hindi po mapakahirap pong kalimutan. At kahit po, kasi po, kaya po sinasabi kong mahirap kalimutan dahil po napamahal nila sa akin dahil napakabait po nila.
Ang lahat po ng biyaya na pinagkaloob sa akin ng Ama, ginamit po sila para ibigay sa akin. Alam niyo po, unang-una akong nagkasakit na pinagkaloob sa akin ng Ama yung kagalingan at sa tulong ni Boy Bailon. Ako po ay nailaser noon dahil po malalaki na po yung bato ko dito sa kanan. Ang gumastos po na binigay ng Ama ay si Boy Bailon. Pangalawa po, nung po ako'y malaser, siguro po merong natirang bato dito sa aking puson. Yun po ay lumaki. Kasilaki po ng buto ng santol. Ngayon ko lang po isi-share sa inyo to dahil po tinitingnan ko pa yung sarili ko kung lalala pa yung sakit ko sa bato. Dahil ngayon po, nagpa-opera po ako. Muli ginamit si Boy Bailon para po ako ay ma-opera sa pinansyal. Ngayon po, nung po ako'y gumaling na, sabi ko po sa Ama, Ama, pag po ako ganito po pala. Katitingin po sa akin ng mga doktor nung ako'y bago operahan, nakita po ako may bato pa pala sa abdo. May bato po uli ako sa kanan na kasi laki po nung asa pusong ko. Kaya lang po yung asa pusong ko, kaya po idinadain ko sa tingin ako po ay naglalakad. Talaga pong masakit at pag ako po talaga pong nagkakadugo. Kaya po yun yung una kong pinaopera nung malaman ko po na ako ay may sakit pa pala sa abdo at saka malalaki pa yung bato ko sa bato. Sabi ko po sa Ama, sarili ko na pag ako'y lumakas at nakaipon, pa-opera ko itong aking bato sa abdo. Kasi po, kaya po hindi ko agad pinaopera dahil nahiya na po ako kay Boy Bailon. Ngayon po, nung ako po ay ma-stroke, napunta nga po ako rito. Alam po nyo, dito ako gumaling ng aking pagkaka-stroke. At mula po noon, hindi na sumakit yung sa bato ko, hindi na sumakit yung sa abdo ko. Kaya wala na po akong pa-opera. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama, sa kagalingan ng aking mga bato, kagalingan ng aking puso't kaluluwa, kagalingan ng aking stroke, at nagpapasalamat din po ako sa Apong Kuntsing ginamit ng Panginoon na maghayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ilang po't maraming salamat. Sa birthday ko po pala sa 60, kumbitado ko kayo lahat. Salamat kapatid, happy birthday po. Napakapalad po ng ating kapatid na Caps. Sa kabila po nung karamdaman na kanyang nakamtan, subalit ngayon, di nyo po masisilayan na siya ay nagkaroon ng karamdaman. Kung nakita nyo po siya noon, naka-NGT pa. Yung mata niya ay halos naduduling na. Subalit salamat sa Ama, purihin siya sa pagtitiwala at pananalig niya sa pagtanggap niya. Kagalingan ay kanyang nakamtan. Ilang taon na po ba kayo? 58, 2 taon pa po. Pero purihin ang Ama. Di po ba sa dating buhay yun ang minimitin natin sa tuwing tayo ay darating ating kaarawan. Subalit ngayon tayo ay naririto sa dakong ito na nakilala natin ang Panginoon. Hindi na po natin minimiti ang mga pansanlibutan na yan. Masigit pong nagagalak tayo kung dito natin na isi-celebrate yung birthday natin sa dakong ito. Di po ba masigit na galak ang ating nakakamtan? Maligayang kaarawan, mahal na kapatid. Tulad po nung narinig nyo sa pagbabahagi niya, nung naganap yung karamdaman niya, may trabaho siya. At nung nakamtan niya yon, siyempre po, yung trabaho niya natigil, nawala na. Ulit, siya makapaghanap buhay, ibinigay ng Ama. Subalit, pinakita lamang sa kanya nung may karamdaman siya at sa tuwin na inarito siya. At higit na galak ang kanyang nararamdaman nung siya ay narito na. Doon ay nakita niya kung paano ba mas higit po palang galak ang dito siya ay naglilingkod. Kaya po ang sabi niya,
na ibahagi niya sa amin na binabalak na niyang tumigil sa kanyang paghahanap buhay, kundi yung mga nalalabing araw sa buhay niya ay ang paglilingkod na dito ang haharapin niya. Kaya mapalad ka, kapatid. Sabi nga, unahin mo ang ating Panginoon at ibibigay niya ang para sa iyo. Maligayang kaarawan muli. May gusto pa po bang magbahagi sa inyo, mga minamahal na kapatid ko? Mag-volunteer po. Nahihiya po ba kayo? Nahihiya po ba kayong ibahagi kung ano yung mga nararamdaman nyo? Yung nasa puso ninyo? Mga kapatid, huwag po kayong mahihiya. Kapag po kayo ay tumayo na sa harapang ito, siya na po ang bahalang kumilos sa inyo. Hingin lamang po ninyo ang patnubay at gabay niya. Kung ano po yung laman ng puso at isipan nyo, tuwirang maihahayag ninyo. Mga kapatid, wala po ba? Sige po, tatawag na lang ako. Nais ko po magbahagi ang kapatid kong ito eh. Talaga pong nasisilayan ko kung paano siya lumaban. At sa patuloy na paglaban niya, nakakakamtan siya ng kagalakan at kalakasan. Nais ko pong tumayo sa harapang ito upang magbahagi sa inyo, magbigay ng inspirasyon sa inyo, ang kapatid na Juliet. Sa pagpapahayag sa pangangalagaan na isang kagalingan para sa iyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat po ng nandirito. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa sa aking pagbabahagi sa kadahilanan pong napakabigat po ng aking nararamdaman sa araw na to, sa mga nagdaang araw, sa isang linggong nagdaan. Hindi ko po alam kung paano ko po malalampasan ang dinadala ko po ngayon. Kasi po, ayoko po sanang sabihin, ayokong ikuwento. Siguro po sa inyong lahat, alam nyo naman kung ano ang karamdaman ko, kung ano po ang dinadala ko ngayon, kung ano ang sakit ko. Subalit sa kabila po ng karamdaman ko, lumalaban po ako, nilalabanan ko po ang karamdaman ko. Ayoko na pong bumalik ng Jose Reyes, kundangan lang. Ayoko na pong mag-graduation. Ayoko rin pong maranasang mag-chemo. Dahil isang beses pa nga lang po akong nag-graduation, bumagsak ang katawan ko. Dinugo ako magdamag. Kinabukasan, nagtait-suka naman ako, hindi ako nakakain. Kaya sobrang latang-lata po ako. Kaya pagkayari po nung unang araw ng radiation nung 8, hindi na po kami nagbalik ng kabiyak ko. Sa halip po, dito kami nagpunta kay Apo na nagpahagod po ako sa kanya. Pinagdasal po niya ang pagkabalisa ng isipan ko, pagkalupay-pay ng katawan ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Apo Kunching dahil sobrang napakalaking bagay po ang nagagawa niya talaga sa akin, lalo na sa aking karamdaman. Bukod nga po doon, lumalaban po akong mag-isa ngayon sa karamdaman ko. Gawa nung yung kabiyak ko po, wala siya sa tabi ko ngayon. Sa kagustuhan po niyang maibili ko ng gamot, mabili niya lahat ng pagkain na gusto ko, masusustansyang pagkain na nararapat para sa kagalingan ko. Kukwento ko na rin po sa inyo.
ayoko po sana talagang kwento. Kaya lang, siguro sa araw-araw nakikita ninyo, napakalungkot ko. Kasi po yung kapatid ko, yung mister ko, dati po siya sa Baliwag Transit, nag-resign nga po siya. Ako din po, dati nasa butika ako, nag-resign din po ako. At nagtiyanggi na lang kami. Nagtiyanggi po kami sa loob ng halos 9 na taon. Pagkalipas po noon, yun nga po, nagbuntis ako, nanganak ako hanggang sa hindi na kami nagtinda. Nag-tricycle na lang po siya. Pag po inaarkila yung mga sasakyan ng kapatid niya, sumasideline siyang mag-drive. Kagaya po nung 1 linggo, may umarkila nung Fortuner nung kapatid niya. Nagpaalam po siya sa akin na ibibili lang niya ako ng gamot nung nakaraang linggo, nung nakaraang Friday. So, pinayagan ko po siya, umalis siya ng bahay. Nung alas 8 na po ng gabi, naiinip na ako kasi gabi na, tumawag siya sa anak ko. Sabi niya, pauwi na siya. Pauwi na siya at doon siya maghahapunan. Lumipas po ang magdamag, hindi po siya nakauwi. So, inasahan ko po, baka nasira lang yung sasakyan, baka nasiraan lang yung Fortuner. Kaya kinabukasan nga po, sabi nung anak ko, sabi daw nung tita niya, nasa kasa lang yung Fortuner, hindi makakauwi papa niya. Kasi nasiraan nga daw po. Lumipas po ang Sabado, lumipas ang Biyernes, hanggang sa lumipas ang Lunes, na inip na po ako, bakit hindi pa rin siya umuwi. Nung Lunes po ng gabi, hindi ko na po talaga matagalan. Iyak na po ako ng iyak kasi ang tagal-tagal niyang hindi umuwi. Pinuntahan po ako nung kapatid ko na sinabi nga na magpalakas ako kasi wala akong magiging kaagapay sa karamdaman ko ngayon kundi sarili ko lang. Na pinagtapat nga po niya. Pinagtapat po niya na nakakulong daw yung mister ko, na nakakulong daw po sa krami. Hindi ko po matanggap bakit siya nakakulong, na wala naman siyang hinangad kundi maibili ko ng gamot, mabili yung pangangailangan ko. Yun po pala, kaya po pala siya nandoon, yung po palang mga sakay niya, may dalang droga. Hindi niya alam. Ang sabi po nung mga sakay niya, punta raw sila ng Alabang. So, okay lang dun sa mister ko, on the way, punta sila. Wag na daw pong Alabang, Marikina na lang. Sabi nung papuntang Marikina, wag na daw. Hindi ko po alam kung Novaliches o Nabotas ang pinuntahan nila. Bago po sila umalis ng Baliwag, ang sabi nila, kukuha lang sila ng pera sa Manila, sabi nung sakay. Kaya yun po, hindi ko po alam kung saan sila natuloy, kung Novaliches o Nabotas. Nung pagdating po nila sa lugar na yon, bumaba yung isang sakay niya. Sabi daw po, may kukuhanin lang. Sabi nga nung isa, pamiyamya, nung nakabalik na, o ano, nakuha mo ba? Sabi nung kiwento nung mister ko, oo, nakuha ko na. So inisip po nung mister ko, nakuha na yung pera kasi alam niya, pera lang ang kukuhanin. Kaya pagkasakay po nung bumaba, umalis na rin sila, umuwi na sila. Nung pauwi na po sila, nun nga tumawag yung mister ko na, pauwi na sila, doon siya maghahapunan sa bahay. Nung pauwi na po sila, pinahinto po ulit siya sa monumento. Pinahinto po sila malapit daw sa mall. Hindi ko alam, hindi na niya binanggit kung anong mall yon.
Tapos habang nakaintubo sila, bumaba ulit yung isang lalaking sakay niya. Nagulat na lang daw po yung mister ko, nagpupulasan yung mga tao, ang daming pulis. Sabi daw nung isang sakay niya, kasama yung asawa niyang buntis, "Kuya, paandarin mo na yung sasakyan, bilisan mo. Pasibarin mo na yung sasakyan, umalis na tayo." Sabi daw nung mister ko, sabi niya, "Bakit tayo aalis? Wala naman tayong ginagawang kasalanan. Hindi naman tayo huhulihin ng mga pulis na yan. Wala naman tayong ginagawa. Basta kuya, patakbuhin mo na yung Fortuner, umalis na tayo, umalis na tayo." Kung wala nga pong alam yung mister ko, hindi siya umalis. Hindi niya pinaandar yung sasakyan. Kaya nagulat na lang siya. Ang daming nakatutok na baril sa kanya. Nakatutok sa ulo niya, sa mga tagiliran niya. Na gulat po siya, bakit ang daming pulis na nasa tabi niya. Kung ano-ano hinahanap sa kanya na wala naman siyang maipakita, wala naman siyang maibigay. Hanggang sa yun na nga po, dinala na daw sila sa krame, inimbestagahan. Kaya nung Lunes po na nalaman ko yon, hindi ko po matanggap kasi hindi ako nagagalit sa Kanya, sa Panginoon. Hindi ako nagagalit. Hindi ako nagtatanong. Siguro, sabi ko, hanggang sa mga panahon na to, sinusubukan niya talaga kami kung hanggang saan ba katatagan ko na sa kabila nung karamdaman ko. Hanggang saan ako magtitiwala sa Kanya. Hanggang saan kami magtitiwala ng pananalig at pananampalataya sa Kanya. So, yun nga po, dinala na sila sa krame. Kinabukasan, kinuha siya ng abogado ng mga kapatid niya na pumirma naman po ng affidavit yung mga sakay niya na wala talaga siyang kinalaman dun sa ginawa nila. Pumirma po yung dalawang pasaheros na inarkila lang yung sasakyan, arkilado lang pati yung driver. Subalit, hindi nga po biro-biro yung problema, hindi po basta-basta yung kaso, halos magdadalawang linggo na po, nandun pa rin siya sa krame. Na ngayon po, iraraffle nga daw kung kanginong judge mapupunta yung kaso. Kinuha po nung mga hipag ko yung medical records ko, dinala rin doon para ipakita na nasa process po kami ng gamutan. Na sinangguni ko rin po kay Apo Conching kung makabubuti ba na dalhin pa yung mga medical records ko doon. Sabi naman ni Apo, okay naman daw ipakita doon yon, wala naman daw magiging problema. Kaya sa ngayon po, nananalig po ako, nananampalataya ako, nananalangin sa araw-araw na sana po, alam kong maraming kaparaanan ng Panginoon, tutulungan niya kaming malampasan lahat ng pagsubok na to, lahat ng pinagdaraanan namin, na malalampasan po namin lahat ito na kahit nag-iisa ako hindi naman po ako talagang nag-iisa dahil nandyan na may mga anak ko, yung mga kapatid ng mister ko na laging nakaalalay sa amin, financial, lahat po, nandyan naman sila. Nagpapasalamat po ako sa kabila ng pinagdaraanan ko. Marami pong taong tumutulong sa amin. Gayon din po, dito alam ko pong maraming nananalangin sa akin, hindi lang po sa akin, sa mga kagaya kong pasyente. Maraming nananalangin na makamtam ko po ang kagalingan, hindi lang po ng aking kaluluwa, kundi pati po ang aking katawang pisikal. Kaya sa inyo pong lahat na nandirito, maraming pong salamat. Salamat po. Nananalangin po ako na malalampasan namin lahat ng ito, lahat ng pagsubok na to. Mapagtatagumpayan po namin ito.
Maraming pong salamat. Salamat po sa lahat ng panalangin. Maraming salamat, mahal na kapatid. Katotohanan ng tinuran mo, hindi ka nag-iisa. Nariyan ang Ama. Kailanman di ka pababayaan. Sa tuwin ay kaantabay, kaagapay mo siya. Ganun talaga kapag lumalapit ka sa Kanya. Mas maraming pagdadaanan ka. Ikaw ay inakay sa dakong ito ng dahil sa iyong karamdaman. At doon ay nakadamat nakakilala ka. At sa pagtanggap mo, natutong nagtiwala ka, magtiwala ka sa Kanya, umasa ka sa Kanya. Kaya nga, tinitignan ko hanggang saan na ba ang pagtitiwala at pananalig mo. Huwag kang mag-alala, mahal na kapatid ko. Lahat naman ay malalakpasan ito. Kung sa Ama, sa tuwin ay kakapit ka. Di ka nag-iisa, naririto ang mga kapatid mo. Tutulungan ka sa panalangin. At ang Ama, kailanman di ka pababayaan. Ang Apo Conching, sa tuwin ay kaantabay, kaagapay mo to, na magbibigay kalakasan sa iyo. Kaya patuloy at patuloy lamang na lumaban ka. Sa karamdaman mo, natuto kang lumaban. Mas higit kang dapat na lumaban dahil mas marami kang ipinaglalaban ngayon. Kaya magtiwala ka. Kailanman di ka pababayaan ng dakilang Ama. Maraming salamat sa iyo. Alam niyo po ba, isa po siyang inspirasyon. Kasi kahapon po, kung nasisilayan po ninyo, no, may pagkakataon na masigla siya. Subalit nito, mga ilang araw, sa tuwing ay nasisilayan nyo, halos, kung paano siya nandito nung una, halos namimilipid siya sa sakit. Ano po ba? Alam nyo po ba, sa ganun ang nararamdaman niya, pero minimiti niyang marinig ang mga mensahe na mahal na Apo. Kasi kahapon po, katabi niya kami. Ang sabi ko, ang tanong ko po sa kanya, baka gusto mo sa adoration para medyo tahimik. Maririnig mo rin naman yung mensahe. Pero ang sabi po niya, hindi, dito na lang ako kahit namamaluktot siya. Dahil dito, mas maririnig ko ng maliwanag ang mensahe ng mahal na Apo. Kumpara sa mga naririto, mahal na kapatid ko, wag nawang magagalit ang iba sa inyo. Kayo nga nakakaupo ng maayos. Siya hindi niya alam kung uupo o hihiga siya, pero minimiti niyang marinig ang mga mensahe ng mahal na Apo, na alam niya makapagbibigay kalakasan sa kanya. Bakit po ang iba naiinip kayo? Yun po ang nagbibigay ng kagalingan sa inyo. Kung tuwiran lamang pakikinggan ninyo at nanamnamin ang mga mensahe ng mahal na Apo, wala po kang kamalayan kayo, gumagaling na kayo. Nawa maging inspirasyon sa inyo ang kapatid na tumayo sa harapan nyo. Sa kabila ng nararamdaman niya na hindi niya alam kung hihiga, uupo siya. Pero minimiti niyang makarinig ng mga banal na aral. Nawa mga kapatid ko, ganun din po tayo. Kayo nga po maayos na nakakaupo. Alam ko po yung iba sa inyo may nararamdaman din. Subalit kung tuwiran lamang pong pagninilayan ninyo, bakit nga ba kayo naririto? Di po ba'y minimiti ninyo ay yung kagalingan ninyo? Paano nyo nga po ba makakamtan ito? Nasa sa inyo mga kapatid ko kung paano ang kagalingan ay kamtin ninyo. Nasa pagtanggap, pagtitiwala ninyo. Amen po ba? Ngayon naman po, nais kong tawagin ang kapatid na ito, nawa po'y paunlakan natin, para naman po mabigyan ng kagalakan, ng kasiglahan ang katawan ninyo, kagalakan ng puso nyo. Nais ko pong tawagin ng isang kapatid upang mag-alay ng isang awitin na makagigising sa inyong mga damdamin. Nais ko pong tawagan ang guro ng choir, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Alam niyo po, kanina po pinakikinggan ko po si kapatid na nagbabahagi. Sabi niya, nag-iisa siya. Kapatid, hindi po kayo nag-iisa. Meron pong gumagabay at pumapatnubay sa inyo, meron po kayong kasama. Maari pong katotohanan pong iba't iba tayo ng pinagdadaanan sa ating buhay. Sabi ko nga habang nagsishare ka na, napakahirap. Hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yan. Kasi parang
plastikan, sasabihin, okay lang yan. Hindi po eh. Subalit, doon po sa tatag na nakikita ko sa kanya, isa po talaga inspirasyon para sa atin. Dahil nung kasalukuyan po ako na yung pong asawa ko ay inatake ng makomatose, ang pakiramdam ko rin po sa aking sarili, nag-iisa ako. Hindi ko alam kung ano ba yung, ano yung gagawin kong desisyon ko. Ako po kasi sadyang napaka-masayahin ko pong tao. Masayahin po ako. Pero nung mga oras po na yon, walang makapagsabi sa akin okay lang dahil hindi po talaga okay. So bali talagang nanalig ako sa Panginoon, hindi ko iwinalay ang sarili ko. Alam niyo po kapatid, ang bawat pagpatak ng luha mo, ang bawat hinagpis na nasa puso mo, nakikita po ng Panginoon yan. Wala pong nalilihim sa Kanya. Kaya po, siya po ang kikilos at gagawa ng kaparaanan sa buhay nyo. Mayroon po siyang gagamitin na anghel upang gamitin para sa inyo. At tungkol po dun sa kabiyak ng puso mo, sadya po na kung hindi nga po siya kasama doon, siya rin po ang kikilos at gagawa ng paraan para po yung katotohanan, siya po ang lumitaw. Dahil hindi pababayaan ng Panginoon na kung ikaw nga na anak niya, o kahit nga po ba yung ibang nakagawa pa ng kasalanan, sadyang ang Panginoon mapagpatawad eh. Basta't katotohanan humingi ng kapatawaran ng anak niya, talagang ibinibigay niya yung kapatawaran. Subalit, sabi ko nga po, katulad po ninyo, sadyang kailangan natin daanan yung prosesong ganito. Iba't iba po tayo ng pinagdadaanan, pero hindi tayo ligtas. Iba-iba tayo ng pasanin sa buhay. Hindi tayo ligtas. Walang exempted sa ating lahat. Maging ang ginagamit, maging ng Apo Kunching, hindi exempted sa lahat ng pagsubok na yan. Lahat po tayo, sama-sama na sinusubukan ng ating Panginoon, tinitignan yung ating katatagan. Subalit, ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan kung tayo po ay hindi hihiwalay sa Kanya. Sabi ko nga po, napakahirap. Samantalang yung pong kabiyak ng puso mo nakakulong. Ibig sabihin, nandoon yung tsansa, may pag-asa pa na siya ay muli mo makasama. Subalit, paano naman po yung katulad namin na talagang walang-wala na? Kundi katulad namin na umaasa na lang talaga sa Diyos, sa Panginoon. Higpitan po natin ang kapit sapagkat yan lamang po ang ating panlaban. Yung matinding pagkapit sa ating Panginoon at pananalig na tayo ay hindi niya pababayaan anuman na mangyari sa ating buhay. Kaya po, sa sandali pong ito, nais ko pong tawagin ang kapatid na Leng para po maghandog ng awit sa inyo. Duet po kami. Happy birthday po kay Tata Amang. Hello. Okay, alam niyo po, noong po nga ang aking kabiyak ay inatake, October 26, anibersaryo po ng Divine Mercy, 27. Wala na po ako dito sapagkat nga po yung naganak sa aking asawa. October 31, siya po ay pumanaw, kaya mag-iisang buwan na rin po ang aking kabiyak sa October 31. Isang taon, yun, isang taon. Kasi, nasabong po isang buwan kasi sariwa eh, walang ano eh. Parang kailan lang, parang pakiramdam ko, hindi isang taon eh. Gano? Ba't gano? Ano? Subalit purihin ang ating Panginoon. Lumipas ang bawat araw na ako'y may sigla, na ako'y may lakas. May pananalig pa rin sa ating Panginoon sa loob ng mag-iisang taon na wala nga aking kabiyak at ako'y nag-iisa. Nag-iisa bilang katauhan, subalit ako'y may kasama. Ang ating Panginoon na nagbigay sa akin ng buhay, ang ating Panginoon na nagpahiram ng aking kalakasan at katatagan. Kaya po tayo pong lahat, umasa tayo
manalig sa ating Diyos na buhay, na hindi tayo pababayaan anuman ang ating pinagdaraanan sa ating buhay. Sabi ko nga kanya-kanya, ang sabi ng isa, kabigat naman ang dinadala ko. O ngayon, ang meron pong tumayo rito, kabigat din pala ano sa kanya. O di mas naginhawahan ka, di po ba? Kaprasong problema, hindi ka makatulog. Kaprasong problema, hirap na hirap ang kalooban mo. Sinisisi mo ang Panginoon. Ganyan po ako sa dating buhay ko. Walang ginawa kundi sisihin ng Diyos. Bakit nga ba ganito ang buhay ko? Subalit, nang ako po ay kanyang tawagin, nang siya ay ganap na nagpakilala sa akin, ang lahat ng bagay ay pinasalamatan ko po. Binigyan niya ng kaliwanagan, kasagutan, lahat ng aking katanungan sa aking kaisipan. Kaya sa kabila ng aking mga sakit, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, mayroon pa rin akong lakas, mayroon pa rin akong tatag, sapagkat ang pinanghahawakan ko ay ang kanyang salita, salita na buhay. Sa bawat pag-ikot ng aking buhay, may oras na kailangan mahiwalay. Puso'y lumaban ay walang magagawa. Kailan ka, saan ka muling mahagkan? Magkulang man sa atin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na harapin. Ikaw lang ang mamahalin. Salamat po.
Tandaan niyo po, bawat isa sa atin ay kilala ng Diyos. Batid na batid po niya kung anong nilalaman ng ating mga puso, kung anong nilalaman ng ating mga isip. Batid niya kung anong ating mga pinagdaraanan. Batid na batid niya po ito. Kaya mapapalad po tayong lahat na tinawagan sa araw na ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibig niya ipadama sa ating lahat. Amen po ba yun? Bawat isa po sa atin may mga pinagdaraanan. Wala mong exempted. Sabi nga po ng ating kapatid na guro, ano po? Lahat po tayo ay merong mga pinagdaraanan. Supalit, purihin at dakilain ng Ama. Sa bawat araw po ay nakauusad. Bagamat sa kapila nga po ng mga pinagdaraanan ay nandirito, patuloy na naglilingkod at nakakaharap po sa inyo. Amen po ba yun? Kaya ito po ay akma-akma po sa araw na ito, kaya ibig ko pong ibahagi sa inyo, bagamat hindi pa po namin masyadong napapractice ni Kuya. Ano po, subalit, naakin ko po na gagabayan ako ng ating Ama. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can find. And hunger, I can feel. Compassion that I may feel your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yours, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, I may feel your heart today. When comes today, I dread to see your broken one. Compel me from myself, Lord, that your people I may be whole. I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can find. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, strength, grant me compassion that I may feel your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, keep me
feel your heart to Purihin at dakilain ng Ama. Salamat sa patnubay at gabay niya na sa kabila nga po ng mga pinagdaraanan. Patuloy na lumalaban. Kaya patuloy po nating hingi ng patnubay at gabay niya at ang kanyang mabathalang awa para nang sa gayon, patuloy tayo makausad at makalaban sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa mga magagandang tinig na ipinarinig. Pakasarap po para tayong idinuduyan, lalo po yata tayong inantok. Gising pa po ba kayo? Amen. Basta nasa Panginoon, laging gising. Ngayon naman po, nais kong tawagan ng isang kapatid upang ibahagi ng kanyang pinagdaanan kung paano nga ba siya lumaban hanggang ito ay kanya'y nahulagpusan. Nais ko pong tawagan ng kapatid na Melinda. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Papuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaysa ng mahal ng Birhen Maria at sa pangalan ng Apo Kunching. Walang hanggang papuri, Ama, sa iyong gabay, sa iyong patnubay, sa paghahari mo sa bawat sandali, upang ang bawat pinagdaraanan, ang bawat isa ay nakasasadsad at di nawawalay sa iyo. Bagkus patuloy pang lumalakas, tumatatag at lumalalim sa pagtanggap at pag-unawa sa iyong kalooban upang ang kaligtasan at katagumpayan ay aming makamtan. Maraming salamat po, Panginoon. Bago po ako mag-umpisa, tanaw niyo po ang inyong mga katabi at pakisabi po, kapatid, mapalad ka sapagkat nagpaakay ka sa dakong ito upang ang buhay ay maging mapayapa, patag, at higit sa lahat, nasa tamang daan ng Ama ang ating sinusundan. Alam niyo po, hindi ko alam kung paano ko nakaya ang lahat ng pinagdaanan ko. Subalit sa lahat ng pinagdaanan ko, masaya ako. Una sa lahat, humingi po ako ng patawad kay Mother dun sa unang bahagi ko nung bago-bago pong nakaburo ng kapatid ko. Na itutuwid ko lang po ang kamalian na dala marahil ng kulang sa tulog, kulang sa hindi ko na po naasikaso ang sarili ko. Kasi sa akin lahat. Dahil sa hindi ko inasahan, hindi ako ang panganay. Ako ang bunso sa babae. 5 lalaki sumunod sa akin. Pero sa oras na yon, ako ang naging ulo namin sa pamagitan ng Ama. Sa kanyang patnubay, ipinasilay niya kung paano mabuhay sa kanyang kalooban. Marami akong batikos, marami akong pinagdaraanan. Simula nang dinala ko dito ang kapatid ko, hanggang sa bawat gabi, inaapuap ko siya, kulang ako sa kumatulog ako. Alauna, mamahigit alauna dahil bago ako matulog. Pagkatapos ko siyang painumin ng gamot, nagdarasal kami. Nilalapit ko siya sa Ama dahil ang habili ng apo at dasal, panalangin. Pagkatapos namin manalangin, ako sa sarili ko, lumalapit ako sa Ama, humingi ng awa na huwag niyang pahirapan ng kapatid ko. Na ibigay niya ang ganap na puspos na awat habag. Na mahambing siya sa isang magnanako na tumanggap sa kanya na kaunti man ang oras, natanggap siya at nakilala at nakasuko siya.
na cancer man ang sakit, wala siyang idinaing na sakit sa akin, wala akong nakitang paghihirap sa kanya. Tanging dalawang magdamag lamang kami nagbantay ng mga kapatid ko. Ipinadama ang pagmamahal sa kanya, kaya galak siyang lumisan, payapa, at sa huling sandali, nakasuko siya sa Ama. Bagamat, hindi kami tinanggap ng mga kapatid ng tatay ko. Kahit pwedeng maglagay dun sa lote, sa lupa nila, sa sementeryo, tiniis nila kami. Tinanggihan nila ang pagkikiusap namin. Sa kabila ng kami, tinapon nila nung pagkamatay ng tatay ko, ibinigay namin ng para sa kanila dahil ganap ko silang pinatawad, maging ng ina ko, nilapit ko. Subalit, napakatigas ng puso nila. Hindi nila ibinigay ang huling kahilingan namin na magkasama si Ama at ang kapatid ko. Sabi ko sa mga kapatid ko, huwag kayong magalit. Kasi hindi naman tayo ang tamang kahatulan, may Diyos na nakatunghay. Ano man ang ginawa nila sa atin, mapalad tayo kasi natutuhan natin ang magpakababa at ibigay ang paggalang sa kanila sa kabila ng lahat. Kaya, paano mo nga ba sasabihin hindi buhay ang Diyos? Kahit na tinatapakan ka, niluluray ka ng kapwa at mo tao, nakatindig ka pa rin, hindi ka iniiwanan ng Diyos na buhay sa dakong ito, na patuloy na ipinadama ang pagmamahal at pagdingap sa aming magkakapatid. Hindi kami nagikahos, hindi kami nagmukhang kawawa sa kabila ng kawalan. Patuloy ang paggamit niya ng anghel upang ang natitirang araw ng kasama namin ng kapatid namin ay hindi maging mukhang kahabag-habag. Mapalad kami kasi sa pamamagitan ko, may awa ang Ama, pinigyan niya ang patnubay at ganap na karunungan kung paano tatanggapin ang lahat. Mapalad ako kasi napunta ako dito, inakay ako ng Ama. Binigyan niya ng karapatan na matanggap siya ng buong puso sa aking katauhan. Ilagak ko ang bawat araw sa Kanya. Na bawat gagawin ko sa Kanya, ako humingi ng awa, ng gabay. Kasi alam ko kung sa tao ko lalapit, mabibigo, masasaktan, magkakasala lang ako. Salamat sa Apo Conching. Hindi ko man inaasahan yung pagtungtong niya sa aming lugar. Pinanaligan ko ang ganap na basbas, bendisyon ng pagpapala sa kapatid kong namatay, sa aming lahat na magkakapatid na mapigki sa isang espiritu kami, sa isang puso, sa isang damdamin, na ito ang maging simula na ang mga hindi namin na silayang karapat-dapat sa mga nauna sa amin, maging iba kaming magkakapatid na ang pagmamahal, ang pananalig at pagtatiwala sa Diyos na hindi nakikita ni hindi man nahahawakan, may magagawa sa tuwina sa Kanyang pagpapatunay sa naging kaganapan sa amin. Maraming salamat sa Ama, sa mga lahat ng mga kapatid kong alagad na nataos-pusong nakiramay sa amin. Higit sa lahat sa Kanyang pagkahiwagaan na talagang masasabi kong buhay ang Diyos, buhay na buhay siya sa bawat oras. Basta magtiwala ka, tumanggap ka, kumilala ka, at magpakababa ka at maging tapat ka sa Kanyang harapan, na huwag mong itataas ang sarili mo, kundi magpakababa ka sa tuwina, ano man ang gawin ng kapwa mo sa iyo, tapakan ka man, durugin ka man, iwanan ka man, basta ang Ama tumanggap at nagmahal, kumalinga. Masarap mabuhay sa mundo sapagkat ang Espiritong Banal hindi lumilisan sa bawat sandali ng pakikibaka. Huwag niyo pong damdamin yung mga sakit niyo. Ilagak niyo po yan katulad ng ginawa ko sa kapatid ko, na hiningi namin ang ganap na awa ng Ama na huwag iparamdam ang sakit na dulot ng karamdamang Kanyang nakamtan, kung hindi patuloy na lumapit sa Ama. Kasi kahit ano po ang ating pinagdaraanan, magaan pong madadala, makangingiti ka, magiging galak ang puso mo, hindi mo ito iindahin kasi meron kang kasama, merong nagdadala para maging magaan ito.
Hindi ko naramdaman ang hirap kahit na ang lumbay ang puso ko dahil hindi ko na makikita ang kapatid ko. Subalit ang pananalig ko, doon ako nagagalak na binigyan siya ng awat habag ng Ama at hindi niya ito pababayaan saan man siya naroroon ngayon. At kaming lahat, tayong lahat po, magpakatotoo po tayo sa pagtanggap. Kung meron po tayong pinagdaraanan, wag po natin sisihin ang Diyos. Wag po tayong magtanong. Hindi po ako nagtanong kahit minsan. Kasi sabi ko, Ama, ang kalooban mo, ang kagustuhan mo sa tuwing ng mga ibabaw, hindi ang sa amin. Kung ano man ang pinagdaraan ng bawat isa sa amin, huwag mo kami pababayaang mawalay o magkasala. Kasi ikaw ang higit na kababatid at nakakakilala sa bawat isa sa amin. Ano man po ang mga pagkukulang ng mga kapatid ko, hindi ko man po sila ganap na maakay dito. Nananalig pa rin po akong ibibigay mong awa na palalambutin mo ang kanilang mga kalooban upang maging isa kami dito na mabuo kami ang pamilya ko sa dakong ito. Kasi talaga pong buhay ang Ama sa dakong ito. Hindi po tayo naliligaw. Dahil ang Apo Kunching, mapalad tayo dahil nagsakripisyo siya at ang buo niyang pamilya. Hindi po siya nangangako ng kung ano o hindi ang makakamtan natin ay ang pananalig at pagtitiwala natin at ang ganap natin pagsuko, pagtanggap sa ating Ama na nasa langit at nandirito rin sa lupa sa pamamagitan ng banal niyang Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. Kaya maraming salamat sa Ama sapagkat hindi naging huli sa aking kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Kaya nga po, mapalad ang tumatanggap, nagtitiwalang matapat. Kapag sa Ama sa tuwin ay lumalapit ka, umaasa ka sa Kanya. Ano man ang pagdaanan mo ay tuwirang mahulakpusan mo. At kalayaan, katagumpayan at kagalakan ay ganap mong makakamtan. Maraming salamat po sa mga nagbahagi sa araw na ito. Nawa minamahal ko, ito'y nakapulutan ng inspirasyon, ng aral at kalakasan sa inyo. Ngayon naman po ay hinihiling ko po na magsitayo ang lahat upang awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.